Magandang buhay, Pilipinas! Welcome sa isa na namang episode ng On Track PH, Boses ng Bayan. Ako nga palang inyong host, J.M. Mancilia, at makakasama natin ngayon ang estudyante na nagmula sa CNSC Intensa Campus, Reynalyn, Jasmine, and Jessa. Hello, I'm Jessa May Asis. Magandang buhay sa lahat ng nakikinig at nanonood. Hello, I'm Jasmine. Ready na ba kayo sa isa na namang seryoso pero super chill na usapan? Magandang buhay! Exciting tong topic natin ngayon kasi ramdam na ramdam natin to sa mga balita at sa paligid natin. Ako nga pala si Reynalyn Yanet. So bago natin umpisahan ang segment ng episode na ito, magkamustahan muna tayo. So kamusta nga ba ang estudyante ng Intensa Campus? Well, kakatapos lang po namin mag-final exam. So, kamusta naman ang exam niyo? So far, okay naman. 4 lang yung in-exam namin pero hindi din naging madali. Lalo na yung major namin kasi sobrang hirap niya. Pero thankful pa rin kami kasi na-survive namin yung final term na to. Wow! So, pinapakita niyo talaga ang pagka-scholar ng bayan. So, bilang mga student at scholar ng bayan, sa tingin niyo ba sapat lang na aware tayo sa mga issues ng Pilipinas ngayon? Tulad ng corruption, injustice, at lack of peace and order? I think no. Yan. Para sa akin, hindi pa sila totally aware sa lahat. Kasi minsan, para naging normal na lang nila yung mga injustice, yung mga corruption. Yan. Tulad na lang ng mga nababalitaan natin na parang natin sa mga government natin, yung unfair treatment, syempre sa mga ordinaryong mamamayan. So, para sa'yo, Miss Jasmine, anong opinion mo tungkol dito? You know what? Agree ako sa sinabi ni Jessa kanina kasi tignan mo, dagdag pa rito yung mga pagkalat-baga ng sa social media ng mga misinformation na kung saan nagiging dahilan yun ng hindi pagkakaintindihan ng bawat isa and nami-misunderstood ng mga tao, especially tuwing may mga national issues baga kagaya na nangyayari ngayon and yung election na mangyayari ngayon. And add ko lang, at bilang mga students at scholar ng bayan, importante na maging aware tayo sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kasi kung mananahimik lang tayo sa issue na tulad ng corruption, violence at lack of justice, mahirapan tayo na magkaroon ng peaceful at maayos na society. Mukhang malalim ang pinaghuhugutan ng mga scholar ng bayan natin halatang hindi sila bulag sa nangyayari ngayon sa ating bayan. So, kaya naman, dumako tayo ngayon sa segment ng episode na ito na kung saan tatalakayin natin ang Sustainable Development Goals ng United Nations. Ito ay yung Peace, Justice, and Strong Institution. Para sa inyo, ano nga ba ang SDG 16? Medyo serious man pakinggan pero malaking part ito ng everyday life natin bilang mga Pilipino. Kasi imagine mo, paano kung walang peace, walang justice, at walang maayos na institution, siguradong magiging magulo ang society natin na ngayon nangyayari na talaga dahil sa corruption na lumalala sa Pilipinas. So ngayon naman, pag-usapan natin kung ano nga ba ang Peace, Justice, and Strong Institution. Bakit nga ba ito importante sa atin ngayon? At ano nga ba ang mga issues na related dito? At paano tayo bilang students na makakatulong? So, ang meaning ng when we say peace, justice, and strong institution is tungkol siya sa pagtataguyod ng peaceful and inclusive societies, pagbibigay ng justice para sa lahat, at pagbuo ng strong institution. Yeah. Kapag naman sinabi nating strong institution, kasama rito ang mga government agencies, mga schools, mga court, and mga police at iba pang mga organizational na tumutulong para mapanatili ang kaayusan natin. Yes. And ang goal nito is para mabawasan ang violence, corruption, abuse, discrimination at iba pang problems na nakakaapekto sa tao. Tama. So, sa madaling salita, ang SDG 16 pala is para magkaroon tayo ng safe, fair, and mas maayos na society sa ating bansa. Yes. Yes, host. So, para sa inyo, bakit nga ba mahalaga ang peace sa isang society? Yan. Pag-usapan muna natin ang salitang peace. Usually, kapag naririnig natin yung peace,
is iniisip natin na walang away, or walang gulo, or walang war, ganun. And, Tama naman, Jessa, pero alam mo ba, may mas malalim pa doon ang meaning ng peace. Kasi, when we say peace, also meaning you have respect, understanding, and pagkakaroon ng safe environment sa mo. When you interact to the other people. And example dyan is sa school. Kapag may bullying o discrimination, nawawala ang peace kasi pag may mga taong nasasaktan emotionally and mentally. So, isa din 'di ba sa example is yung social media. 'Di ba kapag may hate comments, fake news or online shaming, nagiging toxic na ang environment natin. Yeah. pero alam nyo, minsan dahil sa fake news, nagkakaroon tayo ng misunderstanding at mga conflict between people. Yes, you're right. Kaya importante na matuto tayong rumespeto sa opinions ng iba at maging responsible sa paggamit ng social media para malas yung conflict na sinasabi mo. And next naman natin is yung sa justice. Ang justice naman is tungkol sa pagiging fair and equal na pagtrato sa lahat ng tao. So, dito kasi sa Pilipinas, dapat kasi pantay-pantay tayo ng karapatan ng bawat isa. Mayaman man or mahirap dahil isa din naman tayong tao. Diba karapatan din naman natin yun? Yeah. Pero sa realidad, may mga pagkakataon na hindi lahat nabibigyan ng mga opportunity ng tamang justice talaga sa bawat isa. Yes, hindi na yung concept ng fair kasi masyadong dahil sa pagiging greedy ng mga tao na kagaya na nga lang dun sa corruption na yung pera ng taong bayan na para dapat na sa pangangailangan nila napupunta sa kanila. Tama ka, Jasmine. So, ngayon natapos na tayo sa peace and justice. Pag-usapan naman natin ngayon ang strong institution. So, sa tingin nyo, may strong institution ba ang Pilipinas ngayon? For me is, masasabi ko na wala dahil sa, tingnan mo yung nangyayari na, yung recently issue na nangyayari dito sa Pilipinas, na kung saan lumalala yung corruption, na kung saan ang mga involved pa dun yung mga leaders natin, na dapat sila yung nagiging role model sa body nila na kung saan napoprovide nila yung mga pangangailangan and naibibigay na kung saan yun naman talaga yung pinaka role na masuportahan yung yung society and yung community. Bakit nga ba importante yung yung strong institution? Kasi sila yung nagpapatupad ng laws and tumutulong para mapanatili yung peace and order. Yeah. Tama. So, kapag strong and trustworthy ang institution, mas magkakaroon tayo ng tiwala sa mga tao, lalong-lalo na sa gobyerno at sa ating sistema. Yeah. Pero aminin nyo, kapag weak at corrupt ang institution, nawawalan baga ng trust ang mga citizen at mga tao. Ganun. At kapag walang trust sa isang institution, mas nagiging divided ang society. Kaya nga kailangan natin ng transparency, fairness, at proper leadership para mas maging effective ang institution natin. So, as a scholar ng bayan nga kayo, paano ba kayo makakatulong? Yun nga, ngayon, baka isipin ng iba, government lang ang may responsibility dito. Pero talagang malaki ang role ng responsibility ng government dito. Pero as tayo student and lahat tayo may mga roles sa community, especially na nga lang yung tayong mga student. This upcoming voting 2028 ba? Ang voting dapat ngayon maging maging boses na tayo ng natin ng bansa natin na iboto at piliin yung tamang mga leaders na makakatulong talaga sa kinabukasan ng Pilipinas. Dapat din natin siguro i-make sure na yung leaders na iboboto natin is mas makakatulong sila sa lalong-lalo na sa education kasi alam naman natin na yung edukasyon yung isa sa mababa ang ng Pilipinas sa edukasyon. So, dapat nating pagfokusan yun, lalong-lalo na ang mga kabataan nga. Sabi nga ni Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Yes. So, And Halimbawa is yung pagiging honesty natin sa exam and sa schoolworks. And also yung pagrespeto sa classmate, teachers, and ibang tao. with that, kahit yung ganyan, yung sa simpleng action na yan, is nahuhubog na din yung natin yan. How we act
pag nasa labas na tayo, pag nasa real world na tayo, yung mga simple, napapractice na, yung mga simple action na yan is nakakatulong na sa atin. Additionally, pagiging responsable din natin sa social media at pag-iwas sa fake news. Yes. Tapos yung tawag dito, yung technology, malaki na din bagay yung nagiging role nun sa society natin. Lalo na sa in this generation, na kung saan sobrang naaapektuhan or malaki na yung nagiging role nun sa kung paano mamuhay yung mga tao ngayon. Dapat yung mga technology na din na yun is ginagamit natin in a good way, like yung sa social media, yung pagdi-disseminate ng mga tamang mga information. Ganun. Importante din na dapat nakikinig tayo sa opinion ng iba. Dahil hindi naman tayo pare-parehas ng opinion. So, maigi na din na i-respect natin kung anong opinion ng iba para mas magkaroon ng mas society. Magkaintindihan yung isang society. Yes, because peace start with understanding and respect. And alam nyo ba, kapag nagsimula tayo sa sarili natin, mas malaki yung magiging chance na magkaroon ng positive na changes sa ating community. Yes, yun nga, kagaya ng sinabi ni JM na especially scholar tayo ng bayan, dapat yung opportunity yun is maging role model natin and i-take yung pag-aaral, yung yung learnings natin para maano natin yung sa society and maano na din yung sinabi ni Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngayon natalakay na natin yung SDG 16, which is yung peace, justice and strong institution. Ano naman yung mga naging key takeaways nyo or yung reflection nyo na napag-usapan na natin? Para sa akin yung justice, yun yung pagbibigay ng equal opportunities. Mahirap ka man o mayaman, kailangan mo ng equal or ng justice sa bawat isa, di ba? And fairness treatment sa bawat isa. Yang huwag kang magbabase sa katayuan ng isang tao, yan sa status ng isang tao. Dapat magbigay ng ng justice sa bawat isa. And natutunan ko rin na importante na maging aware tayo sa mga issues sa paligid natin, hindi lang para maging positive lang tayo. For me naman, personally, ang takeaways ko dito sa na-realize ko na yung peace is not just about avoiding conflict. It's also about learning how to understand and respect people sa society natin. So, lalong-lalo na ngayon sa society natin na hindi na yung matatanda lang ang bumoboto, kundi yung kabataan din. So, yung mga kabataan is may responsibility sila na mas mapaayos ang society natin kasi nga, mas alam na nila kung sino pipiliin na leaders and kung paano din nila i-handle yung mga problems na ng ating government. Yes, in terms yung voting, dapat tinuturuan din natin yung magulang natin about sa Syempre, hindi lahat ng family or natin may alam na gumamit ng mga social media. Syempre, with that is ipapakita natin na ganito yung mga nangyayari. Yung mismong maging way para malaman nila yung kahit matanda na sila syempre, hindi iba na yung generation natin yan. At iba yung nila, parang point of view nila na nangyayari sa bansa natin. Yun, kailangan din natin ipa-understand sa kanila na ganun. Na kailangan hindi lang yung short term, yung present lang na benefit yung kundi yung long term na mga leaders na pipili. Yung peace, justice, and strong institution nga is malaga dahil ito is tumutulong para magkaroon tayo ng peaceful, fair, at mas organized yung society natin. Yan. Siyempre, kapag may peace and justice nga, mas nagiging safe at comfortable yung buhay ng tao, bawat isa. Yeah. And kapag may strong institution, mas nagiging stable and successful ang isang bansa. Yan. Kaya nga, hindi lang dapat government ang kumikilos, lahat tayo ay merong responsibility. And through simple actions then like respect, honesty, and responsibility, mas magkakatulong tayo sa pag-promote ng peace and justice sa ating bansa. This is PH Boses ng Bayan!
thank you so much for listening for today's segment, and thank you to our guests from Scholar ng Bayan, Sin and Tiensa Campus, Miss Reynalyn, Jasmine, and Jessa. And we hope na may natutunan kayo sa discussion natin today. And always remember, Small action can create big changes. Together, let's promote peace, justice, and strong institution for the better